Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Berbanya upang gamutin ang hari, ngunit walang makapagpapagaling sa kanya hanggat isang ermitanyo ang dumating. Ang ibong Adar na lamang makakapagpagaling sa sakit niya. Saan naman ito matatagpuan? Sa bundok Tabor, doon matatagpuan ang puno ng Piedras Blancas. Doon lamang makikita ang ibong Adar na. Isinugo ng hari ang kanyang dalawang anak na lalaki upang hanapin ang ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro at sumunod si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap sa ibong Adarna dahil tanging taong may magandang asal o magandang pag-uugali lamang ang makakakuha sa ibong Adarna. Malayo pa ba? Ano pong kailangan, Ginoo? Pwede mo pong makaibig ang pagkain at tubig. Wala akong pagkain. Tubig na lang ang aking meron. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan ng Piedras Blancas? Doon, sa bundok, kaliwat kanan. Si Don Juan ay may magandang kalooban. Ibinigay niya ang kanyang kahuli-huling baon na tubig sa matandang lalaki na Kitongin. Dahil dito, tinulungan siya ng Kitongin kung papaano matatagpuan ang ibong Adarna. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 7 dayap, matalim na labaha at gintong sintas. Naging matagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda. Ngunit sa kabila ng mga ito, naiinggit si Don Pedro kay Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak sa kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawalan ng malay. Tala, nagdasal si Don Juan dahil sa hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dagli-dagli siyang umuwi sa Berbanya. Nang siya'y bumalik, sinabi lahat ni Don Juan ang mga nangyari. Dito na nagtatapos ang kwento ng ibong Adarna.